Noong panahong nilikha si Adan ng mga nilalang mula sa langit, siya ay kinuha sa lupa, inakyat sa langit, at dinala sa klinik sa loob ng spaceship. Siya ay kalarawan at kawangis nila Miguel mula sa lahi ng mga alabok o vampira sa daigdig. Ngunit noong mga panahong iyon, sila Miguel ay naglilingkod na sa Diyos bilang mga anghel sa langit at siyang pinuno ng mga nilalang na iyon mula sa langit. Doon sa klinik ay idinaan si Adan sa proseso at nilagyan ng oxygen sa ilong. Nilalang na nga siya mula sa lupa, hiningahan sa ilong hanggang magkaroon ng buhay. Nooy ginawa siya na isang lalaki na ang ibig sabihin noon ay isang taong banal. Ang mga banal kabilang ang lumikha sa kanya ay nabubuhay magpakailanman at sila'y tinatawag na mga buhay. Noong nakakalakad na si Adan, ibinaba siya sa lupa at inilagay sa hardin ng Eden kung saan dooy ipinagbawal ng Panginoon na kainin niya ang bunga ng isang punong kahoy. Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Sa araw na kainin mo ang bunga niyon, ay mamamatay ka." Ang bungang kahoy kasing iyon ay may kakayahang painitin ang malamig na katawan ng mga banal. At sino mang nagkakaroon ng mainit na katawan ay nagkakaroon din ng kamatayan. Kung saan, sa harap ng mga banal, ang sinumang mayroong kamatayan ay hindi na nabibilang sa mga buhay, kundi tinatawag na bilang mga patay. Iyon ang ibig sabihin ng Diyos kay Adan, siya'y mabibilang sa mga patay. Doon sa hardin ay nakasama ni Adan ang isang nilalang mula sa lahi ng mga Eva. Tinawag din na Eva ang nilalang na iyon na ibinigay ng Panginoon bilang kanyang asawa. Si Eva ay lahi ng mga nilalang na mayroong kamatayan mula sa mga sinaunang tao o matataas na uri ng unggoy. Ngunit noong mga panahong iyon, si Eva ay ginawa na ng Panginoon na may mataas na ang uri kumpara sa kanyang lahi. Tinanggal na sa kanya ang marami niyang balahibo at nakikita na siya bilang isang negro. Pinalakad na rin siya ng nakatayo tulad ng tao at bahagyang pinataas ang kanyang pangunawa at pakiramdam. Sa kabila niyon, nananatili siyang mayroong kamatayan at nabibilang nga sa mga patay. Dumating ang araw na tinukso ng ahas si Eva na kumain ng ipinagbabawal na bunga. Bagamat hindi siya tulad ni Adan na banal, hindi siya saklaw ng sumpa, kaya natapos siyang kumain yon na walang nangyari sa kanya. Tinukso naman ni Eva si Adan na kumain yon at kumain na nga. Ang nangyari, ang malamig at manhid na katawang banal ni Adan ay dahan-dahang uminit noon kasabay ng pagkakaroon ng mataas na pakiramdam. Noong araw ngang iyon, nawala ang pagiging banal niya at siya ay nabilang na rin sa mga patay. Dahil doon, pinalayas silang mag-asawa sa hardin. Bagamat sila'y mag-asawa, hindi pa sila nagtatalik noong mga panahong iyon. Iyon ay dahil ayaw ni Adan na makipagtalik kay Eva dahil batid nito na magkaiba ang kanilang lahi. Si Adan ay maputi ang balat, matangkad, matangos ang ilong, bughaw ang mata, balbon, magandang lalaki at may mataas na pangunawa. Lahat ng katangiang iyon ni Adan ay wala kay Eva. Sa kabila ng hindi nila pagkakatulad, sila ay may pagkakaunawaan naman at magkasama na ngang umalis sa hardin ng Eden. Ang hardin ng Eden noon ay matatagpuan sa mainit-init na silong ng bulkan sa silangan. Ang bulkang iyon ay tinatawag ngayon bilang Bulkang Apo sa Mindanao. Mula roon ay tinahak nila Adan ang malamig na kapatagan patungong Hilaga, kung saan ay nanahan sila sa mainit-init na silong ng bulkan na tinatawag ngayon bilang Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Noong mga panahong iyon, nagdadalang tao na si Adan sa kanyang panganay, sapagkat siya'y minsang pinatulog ng Panginoon kung saan habang nahihimbing ay inoperahan siya. Kinuha sa kanya ang isa niyang tadyang o sa ating lingguwahe ngayon ay itlog. Idinaan niyon sa proseso upang si Adan mismo ay mabuntis. Ginawa iyon ng Panginoon sa kanya sa layuning magkaroon siya ng katulad. At nang malapit na ang kanyang kapanganakan,
siya'y dinala ng Panginoon sa klinik. Doon ay ipinanganak niya ang kanyang panganay sa pamamagitan ng isang cesarean section. Nang siya'y inooperahan, hindi na siya binakunahan ng pampatulog, kaya nakita niyang kinuha sa kanyang tiyan ang isang sanggol na katulad niya. Inilayo iyon sa kanya noong sandaling iyon, ngunit noong siya'y magaling na, dinala sa kanya ng Panginoon ang sanggol. Nang makita niyang muli ang sanggol, ay kanyang sinabi, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto." Nasabi niya iyon sapagkat nakita nga niya na kinuha ang batang iyon sa loob ng kanyang tiyan. Dahil doon, tinawag niya ang bata sa pangalang Cain o kinuha. Sinabi pa niya, babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Tinawag niyang babae ang sanggol na ang ibig niyang sabihin ay taong may kamatayan. Sapagkat batid na ni Adan noon na ang pagkakaroon niya ng kamatayan ay minanana ng kanyang anak. Sa paglipas ng mga taon, nakita ng Diyos na hindi mabuti na mag-isa lamang sa lupa ang anak ni Adan. Kaya sa ikalawang pagkakataon ay pinatulog ulit si Adan. At habang nahihimbing, kinuha ang isa pa niyang tadyang o itlog. Idinaan iyon sa proseso at pinagbuntis ulit siya. Tinawag niyang Abel, ang ikalawa niyang anak. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay nagpakalat ng virus sa hangin. Ang virus na iyon ay katulad ng virus na ginamit nila kay Eva noong ikinulong nila siya sa isang silid na may virus ang hangin. Kumalat sa mga nilalang sa lupa ang virus na iyon, ngunit ang pangunahing tinatamaan lamang ay ang mga sinaunang tao o ang mga matataas na uri ng unggoy. Bagamat hindi lahat ng lahing iyon ay tinamaan ng virus, marami sa kanila ang nabago ang pisikal na katawan dahil sa virus. Sila ay naging mga tulad ng asawa ni Adan, mga negro, at naglakad na rin tulad ng tao. Dahil sa virus na iyon, naging banta para sa mga kamay ng Diyos ang hangin sa daigdig. Kaya ilang buwan pagkaraan ng ikalawang panganganak ni Adan, iniwan na sila ng Panginoon sa kanilang tirahan sa lupa. Umakyat sila Miguel sa langit sakay ng kanilang spacecraft at naglakbay sa kalawakan. Mula noon, inantay nila Adan ang Panginoon, ngunit hindi na iyon muling bumalik sa lupa. Lumipas ang ilang taon, nagkaroon na ng sapat na pangunawa ang panganay ni Adan na si Cain. Tinuruan niya ito sa mga gawaing pagsasaka, at gayon nga, naging magsasaka si Cain. Bilang panganay, kinailangan ni Adan na matutunan iyon ni Cain dahil sa pagsasaka lamang sila nakakakuha ng pagkain noon. Noong panahong iyon, mayroon na silang iilang mga kawan ng mga hayop tulad ng mga tupa, baka, kambing at kalabaw. Bagamat may mga alagang hayop, hindi sila kumakain ng karni ng alinman sa mga iyon. Tila bagay allergic sila sa karni dahil sumasakit ang kanilang sikmura at namamantal minsan ang kanilang balat. Pero nag-aalaga sila ng mga iyon upang sa pamamagitan ng dumi ng mga iyon ay makakuha sila ng pampataba sa kanilang taniman. Gayon din, ginagamit nila ang iilang hayop bilang katulong sa pagsasaka. Ang mga karunungang iyo'y iilan lamang sa mga bagay na naituro sa kanila noon ng kanilang Panginoon nang kasama pa nila iyon. Nang dumating ang panahon ng tag-init, nauhaw ang pamilya ni Adan. Bagamat may tubig naman sa mga ilog, mga hayop lamang ang nakakainom doon dahil mapait ang tubig niyon. Nang naging banta na kay Adan ang uhaw, napilitan siyang tikman ang gatas ng isang baka. Nang mapansin niyang hindi sumakit ang kanyang tiyan, kumuha pa siya at uminom ng bahagyang madami. Noon niya naramdaman na sumakit ang kanyang sikmura at siya'y nagtayo. Pagkatapos noon ay naging okay naman ulit siya. Dala ng pangangailangan, pinainom niya isa-isa ang kanyang sambahayan ng tigkakaunti niyon hanggang sa nasanay na ang kanilang sikmura sa pag-inom ng gatas ng mga hayop. Dahil sa pangangailangan nila ng gatas, tinuruan ni Adan
ang bunsong anak niyang si Abel sa pagpapastol ng tupa. Sa paglipas ng mga panahong hindi na nga bumabalik sa lupa ang Panginoon ni Adan, lagi niyang naiisip kung saan sa langit nagtutungo ang kanyang Panginoon. Maging kung ano ang kanilang ginagawa doon, kung bakit hindi na bumalik sa lupa ang mga iyon, at marami pang iba. Kaya paminsan-minsan, tulad ng isang wala sa katinuan, siya'y pasigaw na tumatawag sa Panginoon habang nakaharap sa langit. Minsan siya'y nangungusap sa hangin, minsan tumutuwad o di kaya'y lumuluhod sa lupa habang nananalangin. May isang pagkakataong nakita siya ni Cain sa kanyang ginagawa. Kaya't napatanong ito sa kanya tungkol sa hindi normal na kilos niya. Noon ay naikwento ni Adan kay Cain ang tungkol sa Diyos at sa kanyang Panginoon. Sinabi niyang may Diyos na sa kanila ay lumikha at minsang nag-ingat sa kanya sa hardin ng Eden. Sinabi ni Adan ang lahat-lahat ng dapat niyang ipaalam kay Cain kahit ang masakit na katotohanang pinalayas sila doon sa hardin dahil sa pagsuway niya sa Diyos. Bagamat marami siyang nasabi kay Cain, hindi niya isinali doon ang tungkol sa pagkakaiba ng mga buhay at mga patay, lalo na ang tungkol sa pagiging patay niya sa harapan ng Diyos. Iyon ay dahil sa takot na baka sisihin siya ng kanyang mga anak at iwanan siya kapag nalaman nilang nagkaroon sila ng kamatayan dahil sa kanya. Mula noon, pinag-isipan ni Cain kung papaano niya maihihingi ng tawad sa Diyos ang kanyang ama sa nagawa nitong pagsuway. Dahil nga hindi na bumalik sa lupa ang Panginoon, nangamba si Adan na baka mapawi sa lupa ang kanilang lahi. Sa layo na kasi ng narating niya, wala siyang nakitang lahi na katulad nila. Kaya naman, mula noon ay nakipagtalik na siya sa kanyang asawa, na matagal na ring naghahangad na magkaroon ng anak na lalaki. Ngunit dahil nga wala na ang kanyang dalawang itlog, hindi na niya mabuntis si Eva. Kaya nang dumating ang panahong nasa tamang hubog na si Cain upang makapag-asawa, inalok niya ito na kumuha ng katulad ni Eva at kanyang sipingan. Gusto ni Adan na mag-asawa ng mga negro o mga lahi ng Eva ang kanyang mga anak. Wala kasi silang mapagpipilian dahil nga wala silang kalahi sa lupa. Ngunit dahil sa mataas na karunungan ni Cain, hindi kaila sa kanya na ibang lahi ang mga Eva sa lahi nila. Kaya ayaw niya na mag-asawa ng ganon. Mula sa langit, nakita ng Diyos ang pangangailangan ni Cain. Ngunit dahil wala sa orbit sila Miguel noon, gumawa siya ng paraan sa pamamagitan ng espiritual na paggawa. Alang-alang sa pagpaparami, itinakda ng Diyos na iiwanan ni Cain ang kanyang ama't ina upang magsama sila ng kanyang magiging asawa at sila'y maging isa. Isang umaga, namitas si Cain ng mga maiinam na bunga sa kanyang taniman ng mga prutas at gulay. Nakatakda siyang maghandog sa Diyos noon upang ihingi ng tawad ang kanyang ama sa atraso nito. Sang-ayon sa sinabi ng kanyang ama tungkol sa nakaugalian nitong paghahandog sa Diyos, kailangang ang handog ay ang pinakamainam na maibibigay mula sa sariling pinagpaguran ng maghahandog. At dahil isang magsasaka si Cain, prutas at gulay nga ang kanyang inihanda. Noong araw na iyon, nakita ni Abel ang paghahandang iyon ng kanyang kuya. Dahil idulo niya ang kanyang kuya, tinanong niya ito kung ano ang gagawin sa maraming maiinam na bunga. Dahil doon, napag-usapan nila ang tungkol sa paghahandog. Kaya naghanda rin si Abel upang maghandog sa Diyos. Nang huli si Abel ng isa sa pinakamaiinam sa kanyang mga tupa. Tinali niya iyon at sinaksak ng dala niyang sibat. Kumuha siya ng kaunting dugo niyon bilang siyang pinakamainam na parte at matapos pasalamatan ay ininom at sinunog sa sikmura. Sapagkat ganon ang turo ni Adan kay Cain at siya namang itinuro ni Cain kay Abel. Kaya kinakain nila ang handog sa Diyos dahil sa paniniwalang kasama nila ang Diyos sa lihim ng kanilang katawan. Bagamat ipinagbabawal ni Adan sa kaniyang mga anak ang pagkain ng karni at ang pag-inom ng dugo niyon, hindi iyon nakahadlang sa kagustuhan ni Abel na maghandog sa Diyos.
Dahil kaunti lamang ang ininom ni Abel, wala lamang nangyari sa kanya. Samantala, matapos naman magpasalamat ni Cain, ay kinain niya ang kanyang handog. Dahil sa dami at iba-iba ang kanyang kinaing prutas at gulay, sumakit ang kanyang sikmura. Dahil doon, nasimangot siya at nagalit sa Diyos. Sapagkat sa pakiwari niya'y hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang handog, sa kabila ng pagsunod niya sa nakaugalian ng kanyang ama. Ipinagbabawal nga kasi sa kanila ang pagkain ng laman at dugo ng hayop. Ngunit nang ginawa iyon ni Abel ay naging ayos lang ito. Samantalang siya na kumain ng prutas at gulay na siyang ibinigay ng Diyos bilang pagkain ng tao ay dumanas ng pagsakit ng sikmura. Hindi naging patas ang hatol ng Diyos sa kanila. Iyon ang inakala ni Cain, kaya nga nagalit siya sa Diyos. Lingid sa kanyang kaalaman, walang kinalaman ang Diyos sa pagsakit ng kanyang sikmura, sadyang marami lang talaga siyang kinain. Ang Diyos na buhay ay hindi nalulugod sa mga handog na walang buhay katulad ng handog ni Cain. Kaya hinayaan lamang niya si Cain sa ibig nitong paghahandog na nauwi nga sa pananakit ng sikmura. Ngunit si Abel na nagkataong may buhay ang inihandog, hinalugdan niya ito kaya't hindi niya ito pinabayaan. Hindi pinahintulutan ng Diyos na makainom ng maraming dugo si Abel, dahil kung magkakagayon ay sasakit din ang sikmura nito. Kaya sa pamamagitan ng espiritual na paggawa ay inayos ng Diyos ang panlasa ni Abel upang hindi niya maibigang uminom ng maraming dugo. Ang magkapatid nga ay naghandog, tumawag sa Diyos at sila'y nagkasala nang hindi nila nalalaman. Ginawa nilang maghandog kahit hindi nila iyon nauunawa ang lubos. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Sino mang tumatawag sa Kanya na mayroong kamatayan ay nagkakasala. At ang gayong kasalanan ay ang hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Gayunpaman, inaasahan na nga ng Diyos na magkakasala ang tao. Kaya mula pa nang lalangin niya si Adan, ay bahagi na ng kanyang plano na darating ang panahon na maglalagay siya ng handog sa pagitan niya at ng mga tao. Ang handog na iyon ay ang Kristo. Iyon ay upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng paghahayag ng katotohanan at pagsunod ayon doon. Ang Kristo ay itinakda niya noon pa lang bilang magiging tulay na magdurugtong sa mga patay at sa mga buhay. Sa gayon ay maaari nang tumawag sa Diyos ang mga patay, ngunit sa pamamagitan ng pangalan ng Kristo. Nakita ng Diyos na hindi nakabuti ang ginawa ni Cain sa sarili nito. Kaya bumaba ang kanyang espiritu at kinausap si Cain sa isipan nito sa pamamagitan ng tinig. Anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya kailangang mapaglabanan mo ito. Sinabi ng Diyos ang salitang kasalanan upang mabatid ni Cain na ang ginawa niyang pagtawag sa Diyos ay kasalanan. Sapagkat ang Diyos ay hindi nga Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. At bilang namana ni Cain ang pagiging patay ng kanyang ama, hindi dapat siya tumawag sa Diyos na buhay, lalo't gamit ang mga handog na walang buhay na hindi nga kinalulugdan ng Diyos. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ang isa sa ipinag-aalala ng Diyos sa tao sa mga huling araw. Kung mamanahin pa rin ng mga tao ang pagiging bulag, naglalakad na sila patungo sa harapan ng hukay, hindi pa rin nila iyon nakikita dahil hindi nga nila alam ang kanilang ginagawa. Ang mga bulag ay wala sa katotohanan, at ang wala sa katotohanan ay nasa ligaw na paniniwala at nauuwi sa pagkapahamak. Katulad ni Cain na hindi alam ang totoo tungkol sa paghahandog, nang sumakit ang kanyang sikmura ay nagkaroon siya ng maling paniniwalang ang Diyos ang may kagagawan niyon. Dahil sa pagkaligaw sa katotohanan, siya'y nagalit at sumama ang loob sa Diyos.
Sa halip na mapaglabanan ang kasalanan, ay nilapa siya niyon. Nag-alab nga ang galit ni Cain sa Diyos, kaya ang inggit at selos sa kanyang kapatid ay sumibol. Isang umaga, samantalang nagpapastol ng tupa ang kapatid niya, inaya niya ito sa di kalayuan. Dooy pinukpok niya ito ng bato sa ulo. Hindi niya intensyon na patayin ang kapatid. Ngunit nang makitang umagos ang dugo sa ulo nito, nataranta siya at nagtago. Alam ng Diyos ang mga nangyari at alam din niya kung nasaan si Abel. Ngunit alang-alang sa kaayusan, ginawa niyang magsiyasat. Tinanong niya si Cain kung nasaan ang kapatid nito. Ngunit nagsinungaling lamang ito sa kanya, kaya't hindi na muli pang nagtanong ang Diyos. Ang nais lamang sana ng Diyos ay ilagay si Cain sa isang lugar na wala na siyang mapagpipilian, kundi ang mag-asawa ng mula sa lahi ng mga Eva. Pero dahil sa naging aksyon ni Cain, nakita ng Diyos na malaki ang kailangang ayusin sa kanya at makakatulong sa pagsasaayos sa kanya kung siya'y parusahan. Makaraang sabihin ng Diyos kay Cain ang nangyari sa kanyang kapatid, sinumpa nito si Cain. Pagkatapos, pinalayas niya si Cain sa silangan dala ang sumpa na sinumang papatay sa kanya ay gagantihan ng 7 ibayo. Noong mga sandaling iyon, malungkot na umuwi si Cain sa kanilang tahanan. At dooy naghanda siya't nagligpit ng mga gamit sa paglalakbay. Napansin iyon ni Adan, kaya nakapagtanong ito sa kanya kung bakit siya ay naghahandang lumikas. Nang masabi ni Cain ang mga nangyari kay Abel, hinanap agad ni Adan ang katawan ni Abel. Nakita ni Adan ang mga dugo sa dako kung saan nahandusay si Abel, ngunit wala ang katawan ni Abel doon. Sinundan niya ang direksyon ng dugo sa lupa na may mga hakbang din ng paa ng tao hanggang makita niya doon ang ilang mga bakas ng paa ng mga asong gubat. Hinanap niya ng hinanap si Abel doon pero hindi na nga niya nakita pa iyon. Dahil doon, naisip niyang nilapa na si Abel ng mga hayop at namatay na. Noong araw na iyon, nawalan si Adan ng 2 anak sapagkat nang makauwi siya'y hindi na niya nadatnan doon sa kanilang tirahan si Cain. Mula ng araw na iyon, naging malungkutin si Adan at araw-araw halos ay dumadaing siya sa Diyos ng tulong na bigyan siya ulit ng anak. Samantala, nilakbay ni Cain ang malalawak na mga disyerto sa dakong silangan ng Eden. Ang lugar na ito ay ang karagatang Pasipiko na ngayon na nooy isa pang malawak na bulubundukin ng mga buhangin at bato. Sa gitna niyo'y gumagapang ang isa sa 4 na higanting mga ilog sa mundo noon na patungong kanluran o sa dakong Amerika ngayon. Nilakad niya iyon ng mag-isa, dala ang iilang gamit sa paglalakbay at isang salapang o palaso na parang malaking tinidor dahil may 3 talim iyon sa dulo. Naging palatandaan niya sa paglalakbay ang dakong sinisikatan ng araw at iyon lagi ang kanyang sinusundan. Sa kanyang paglalakbay doon ay marami siyang pinagdaanang mga hirap at pasakit, lalo na sa pakikipagsapalaran para sa pagkain. Hindi kasi kumakain si Cain ng isda at karni noon. Ngunit dahil wala siyang ibang mapagpipilian, sinanay niya ang kanyang sikmura sa pagkain ng mga iyon sa loob ng ilang taon na paglalakbay niya doon. Madalas malalaking isdang mapait ang kanyang nahuhuli, minsan na may mga ligaw na hayop. Ilang mga taon na ang lumipas, wala pa ring nararating na lugar si Cain na maaari niyang panahanan. Sa tagal ng panahong naglakad siya doon, marami siyang natutunan sa pakikipagsapalaran upang mabuhay. Hanggang sumagi sa kanyang isipan ang kanyang kinabukasan. Sinabi niya, "Paano kung tumanda ako sa paglalakad sa disyertong ito, hindi na ako magkakaanak? Paano kung manghina na ako at mamatay dito, hindi ako makakalahi?" Mga tanong ni Cain na nagpabago sa kanyang pananaw sa pag-aasawa. Ayaw niya dati sa lahi ng mga Eva sapagkat ang hinihintay niya ay ang lahing katulad niya. Ngunit noong mga panahong iyon, dala ng hirap sa disyerto, ay nasabi rin niya, "Makatagpo lang ako ng Eva, mag-aasawa na lang talaga ako."
at ipinangako niya iyon sa kanyang sarili. Noong mga panahong iyon, dumating sa orbit ang mga kamay ng Diyos mula sa mga pag-aaral sa solar system. Nooy malinis na muli ang hangin sa daigdig. Kaya pinababa sa lupa ang Panginoon ni Adan upang gamutin ang kalungkutan niya dulot ng kawalan ng anak. Nooy kinuha si Adan at dinala sa klinik sa spaceship sa langit. Siya'y inihanda para sa isang operasyon upang magkaroon ulit siya ng kakayahang magkaanak. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang magbubuntis. Doon sa klinik ay nakita rin ni Adan ang isa namang Eva na may kasariang lalaki. Kinalaunan, binakunahan siya ng mga viruses bago inoperahan. Nilagyan siya ng isang itlog sa tapat ng kanyang mga hita, isang itlog na kinuha mula sa Evang iyon na naroon din sa klinik. Makaraang siya'y gumaling, muli siyang pinabalik sa kanilang tahanan sa lupa. Sa edad na mag-130 taong gulang, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Lumipas ang 7 buwan, isinilang ni Eva ang panganay niyang lalaki sa klinik sa langit. Ang sanggol ay may katamtamang laki. Kayumanggi ang balat, itim ang mata at singkit. Halos tuwid ang buhok, maliit at katamtaman ang tangos ng ilong, at hindi balbon. Immatured ang sanggol na iyon na halos hindi makadilat ang mata sa sobrang kasingkitan. Mongoloid nila kung tawagin dahil mahihina din ang mga buto niyon. Ikinatuwa iyon ng mga kamay ng Diyos o nila Miguel nang kanilang makita ang sanggol. Sapagkat mahirap at halos imposible ang ginawa nilang operasyon na paglilipat ng itlog kay Adan upang magkaanak. Ngunit naging matagumpay iyon kahit pa isang mongoloid ang kinalabasan. Sinabi ng Panginoon ni Adan, "Singkit o magsiawit tayo." Nagsiawit nga sila ng papuri sa Diyos noon dahil sa katuwaan. Natuwa naman si Adan na binigyan siya ng anak kapalit ni Abel. Higit lalo ang tuwa para kay Eva ng sandaling iyon dahil matagal siyang naghahangad na magkaroon ng anak na lalaki. Noon ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak sa tulong ng Panginoon." Kaya Seth ang ipinangalan niya sa bata mula sa salitang sinabi ng Panginoon, "Singkit." Sa tulong muli ng mga bakuna, inayos pa ng mga kamay ng Diyos si Adan upang sa susunod na panganganak ng kanyang sisipingan ay hindi na iyon maging mongoloid. Samantalang dahil marami na rin noon ang nabuntis ni Adan bago pa ang araw na iyon ng kapanganakan ni Seth, unti-unti ay dumami ang mga mongoloid sa silangan. Lahat ng mga iyon ay mga singkit ang mata at iyon ay kanilang pinagkakatuwaan. Nagkaroon pa si Adan ng mga anak sa mga Eva noon. Bagamat hindi na nga mongoloid ang mga iyon, nanatiling singkit ang mga mata nila. Kinalaunan, ang salitang singkit ay naging katawagan na ng kanilang lahi, ang lahing Asyano ngayon. Ang salitang Asya ng mga Asyano ay may kahulugang silangan o sinilangan, sapagkat sa lugar na ito isinilang ang sangkatauhan. Sa kabilang dako, dahil sa dami ng mga banta sa disyertong tinatahak ni Cain, naisip niya na upang katakutan siya at ilagan ng mga mababangis na hayop, mag-aanyo siya ng hayop. Isinuot niya sa kanyang ulo ang pinatuyo niyang ulo ng isang leopardo na kanyang tinalo sa laban. Isinuot din niya bilang damit ang balat niyon. Ganoon ang naging ayos niya hanggang makarating siya sa lungsod ng Nod, sa kanluran, o sa lungsod ng mga nakahubad na mga nilalang. Ang salitang Nod ay mula sa salitang English na nude o hubad, at iyon ay lungsod ng mga negro mula sa lahi ng mga Eva. Ang salitang lungsod ay hindi tumukoy sa lugar na binubuo ng mga gusali, kundi sa mga nilalang na dooy nakatira, sapagkat walang gusali sa lugar na iyon dahil ang mga nakahubad na nananahan doon ay nakatira sa mga pagitan ng mga bato at kakahuyan. Noong una ay kinatakutan at iniwasan siya nila. Ngunit dahil sa pangako niya sa kanyang sarili na mag-aasawa na lang siya ng Eva,
hindi na siya umalis sa lungsod na iyon. Nanatili na siya doon at dahan-dahan ay kinuha niya ang kalooban ng mga taga roon sa pamamagitan ng pagpapakitang gilas gamit ang kanyang karunungan, lakas, kabihasaan at mga kagamitan. Dahil sa mga ipinamalas niya sa kanila, hindi naging mahirap para kay Cain ang pumili ng mapapangasawa. Nagkaroon nga siya ng asawa, hindi lang isa, hindi lang 5, kundi marami. Sa mabilis na panahon ay nagkaroon agad siya ng maraming anak, kaya naman dooy nakapagtayo siya ng lungsod ng mga anak ng tao. Ang salitang anak ng tao ay tumukoy sa pinagsamang lahi mula sa lahi nila Adan at sa lahi ng mga Eva. Hello everyone! Sa Biblia, Genesis 4, mababasa na si Eva ang nanganak sa 3 anak nila ni Adan. Malinaw po, iba ang aking isinulat. Pero isinulat ko po ito sa inyo hindi ayon sa Biblia, kundi ayon sa tinanggap ko sa Panginoon. Sa aking natutunan, maraming salita sa Biblia ang binago ng mga tagalimbag at nasusulat na ngayon ayon sa kanilang pangunawa o di kaya'y ayon sa nais nilang ipaunawa sa mambabasa. Ang mga pagbabago sa mga salita ay ginagawa nila upang i-connect ang mga salitang iyon sa kabuuan ng mga teksto. Halimbawa, sa mga salitang ito ay ang salitang anak ng Diyos na mababasa sa Genesis 6. Sa mga lumang salin, mababasa ito bilang mga nilalang mula sa mga bituin. Mga anghel din ito kung tawagin sa aklat ni Enoch. Sa ibang libro naman ay Anunnaki. Samantalang sa mga aklat ng kasaysayan, ito'y tinatawag bilang mga nilalang mula sa mga bituin sa langit. Sa ating panahon, ang tawag natin dito ay mga alien. Bukod sa mga pagbabagong iyon, natutunan ko rin na ang Biblia ay ginawa para magkaroon ang tao ng kaayusan dito sa lupa, partikular sa mundo ng paniniwala. Ito ay balanse, may totoo at may hindi. At iyon ay pinahintulutan ng Diyos. Kung may nais po kayong itanong kaugnay sa video na ito, bukas po ang comment section at susubukan ko po kayong sagutin doon. Salamat sa panunood.